Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-356 na kabanata. Paamuhin ang oso. Si Cassius at ang marami niyang tagasunod, ay sumama kay Debbie at Alex sa border, sumisigaw ng kanilang pamamaalam. Huwag mo kaming kalimutan. Kung may kailangan ka na kahit ano, sabihin mo lang sa amin. Ang mga miyembro ng Black Orchids ay lumapit isa-isa, sunod-sunod, upang magpaalam sa kanilang bagong pinuno. Sa nakalipas na buwan, si Debbie ay naging mapagbigay ng kanyang oras, at sila ay napamahal na dito. Kaya ngayon ay ayaw nila itong umalis. Sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Cassius, ang injury ni Alex ay lubusan ng gumaling. Kaya wala nang dahilan pa upang magtagal sila sa Canada. Sa malayong parte ng norte, mayroong maliit na yelong lugar na matatanaw, sa abot ng iyong makikita. Isang malaking lawa, na lubusang nanigas na sa yelo ang naroon. Naaaninag ang nakapalibot na nyebe, at ang walang tigil na kaputian ang makikita. Si Tyson Slade ay nakaupo sa gitna ng lawa mag-isa. Nababalutan ng natutuklap na nyebe. Siya ay walang pakiramdam, mukhang estatwang yelo. Sa kanyang kamay, may hawak siyang pamingwit, na nasa ilalim ng bilog na butas, na binutas mula sa ibabaw. Sa mahabang oras, walang paggalaw. Isang polar bear ang nakatayo sa hindi kalayuan. Pinapanood ang lalaki. Pagkatapos ay nagsimula itong lumapit sa kanya. Tahimik na inilagay ang isang malaking kalmot sa harapan. Plano nitong umatake. Si Tyson ay hindi nagbigay ng palatandaan na hindi niya nakita ang oso. Hinila niya ang kanyang fishing rod, at nakita ang maliit na isda sa dulo. Nang gumalaw siya, isang maliit na tipak ng yelo ang ibinato sa kanyang katawan, at bumagsak. Inilagay niya ang huling isda sa kanyang basket at ilang sandali ang isda ay tumigil na sa paggalaw. Si Tyson ay naroon mag-iisang linggo na. At lubhang katakataka, at hindi siya namatay sa lamig, sa oras na iyon. Naglagay siya ng bagong pangkawit sa pamingwit at ibinato muli sa butas ng lawa. Pagkatapos ay ipinikit ang mga mata at nag-concentrate. Sinusubukan na pakiramdaman ang vibration na magsasabi sa kanya na may isdang malapit. Nang ang maliit na isda ay sinakmal ang kawit, marahan niyang itinaas palabas ng butas. Ang tunog ng helicopter ay pumasok sa katahimikan, na parang napalibutan ang buong lawa, at lumapag. Isang may katamtamang edad na lalaki na nagngangalang Luther Duncan ang lumabas. "Sir," tawag nito na lumalapit. "Ano iyon?" wika ni Tyson. "Di ba sinabi ko na sa iyo na huwag mong aabalahin ang aking pag-iisa?" Ang ekspresyon nito ay mabagsik. At ang tono ng boses nito ay malamig na tulad ng nagyayelong kapaligiran. "Ibinuwis ko ang aking buhay sa pagpunta dito, dahil sa importanteng balita." Wika ni Luther, nagagalit dahil sa malamig na pagtanggap sa kanya. "Una humingi ka muna ng tawad sa pang-aabala sa akin," wika ni Tyson. Kinikilala niya si Luther at inaasahan, upang mas malaman, kung bakit ito sumalungat sa utos. Nag-alangan si Luther. Pero lumuhod ito sa yelo sa harapan ni Tyson. "Pasensya na sir," wika nito. "Hindi ko dapat kayo inabala." Nanatili siyang nakayuko, umaasa na hindi siya papatayin ni Tyson. "Kung ganoon, ano ang importanteng balita?" tanong ni Tyson, na hindi man lang tumingin kay Luther. Sa halip, marahan niyang iniangat ang pamingwit, at inalis ang isda sa sima, at itinapon sa basket. Si Luther ay hindi mataas ang ranggo sa Blood Brothers Gang, pero nagawa niyang maging kapaki-pakinabang sa ilang taon. At marami sa mga pinuno ang dumidepende sa kanyang mga tulong. Ginagamit siya ni Tyson upang magpadala ng mensahe sa mga miyembro. "Sir, may balita ako mula sa Baltimore," wika ni Luther. "Nawinasak na nili ang martial arts community?" tanong ni Tyson. Walang pag-aalala sa kanyang boses, "Inaasahan ko na iyon." "Hindi," sagot ni Luther, na nanginginig ang boses. "Si Lee ay napatay." "Ano?" tanong ni Tyson. At sa wakas ay tumingin na kay Luther. Ang kamay nito ay medyo nanginginig, nanggigigil sa pamingwit, pero ang boses nito ay nanatiling normal. "Ang balita ba ay napatunayan, sino ang pumatay sa kanya?" "Opo, ito ay totoo," sagot ni Luther. Siya ay pinatay ng isang security guard na nagngangalang Alex. "Totoo ba iyan?" tanong ni Tyson.
Ang isa sa pinakamagaling nating miyembro ay hindi kayang talunin ang isang security guard, nakakahiya. Sir, ang lahat ay pinagtatawanan tayo, wika ni Luther. Tinatawag nila ang Blood Brothers na isang katatawanan. Kahapon isang bar ilan ang naganap sa Mexico, pinatay ang 39 na tauhan natin. At nawala ang 3.5 ng ating teritoryo. Nangyari ito pagkatapos marinig ng lahat ang tungkol sa pagkamatay ni Lee, at may suspetsya ako, na marami pa tayong kakaharapin na incident gaya nito. Kailangan nating maghiganti, upang masiguro sa lahat na tayo ay malakas. Kung hindi ang iba ay babangon laban sa atin. Hindi ko inaasahan na ang ating gang ay magiging mababa, tahimik na wika ni Tyson. Kailangan namin ng tulong mo, wika ni Luther. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking krisis na nangyari sa Blood Brothers na ating kinaharap. Pagkatapos mamatay ni Lee, ilang mga gang ang nagsimulang lumutang laban sa atin. Lahat sila ay mababa ang tingin sa atin. Ngumiti si Tyson, walang sinabi na kahit ano. Pagkatapos ito ay bumaling sa papalapit na oso, at lumubog sa nyebe. Marahan na tumayo si Tyson at hindi inialis ang tingin sa oso. Naglakad siya ng ilang hakbang palapit dito. Tumanggi na bumalik. Si Luther ay nanood, nagtataka kung ano ang planong gagawin ni Tyson. Si Tyson ay walang dalang armas, at pagkatapos walang takot na lumapit sa malaking oso. Ang oso ay ibinaba ang kanyang mga kuko, at umatras ng bahagya. Nagpadulas sa yelo. Si Tyson at ang oso ay patuloy na nagtinginan sa isa't isa, halos walang kumukurap. Ang oso ay nanatili, hindi na umaatras pero hindi rin sumulong. Ang lahat ng hayop ay tumutugon sa pagpapakita ng kanilang pangingibabaw. Wika ni Tyson na matatag na nakatayo. Natutuhan ko iyon, matagal ng panahon. Si Luther ay nabigla nang makita ang oso na ibinaba ang katawan. Ang lahat ng senyales ng pagiging agresibo ay nawala. Ang pagpapasuko sa mabangis na hayop ay kamangha-mangha. Ang mga tao ay madali lang pakitunguhan, wika ni Tyson, na nakatayo pa rin sa harapan ng polar bear, na hindi gumagalaw. Si Luther ay hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad. At lumapit siya ng kaunti upang suriin ang oso. Ito ay kakilakilabot at malaki na may malakas na muscle, at matalim na ngipin. Ang pinakamataas na predator, umatras ito ng hinamon ni Tyson. Kung si Tyson ay sapat ang lakas upang ipakita ito sa halimaw, kung gayon, ano pa ang kanyang magagawa? Ika-357 na kabanata. Ang pagpapakita ng lakas. Kahanga-hanga, wika ni Luther, na bumaling kay Tyson na napatunga nga na may respeto. Si Tyson ay nagkibit balikat, worry, hindi iniisip na ito ay isang big deal. Si Luther ay napatingin sa pagitan ng oso at ni Tyson, na hindi na nag-aalala sa mga susunod na mangyayari. Si Tyson ay pangingibabawan ang mga gang, at babawiin ang reputasyon ng Blood Brothers. Ano ang gagawin ko tungkol sa gang? Tanong ni Luther. Hindi sumagot si Tyson. Tumalikod ito, at kinuha muli ang kanyang pamingwit, at inihagis muli sa maliit na butas. Ang pagkatalo ni Lee ay nagbunga sa Blood Brothers ng pag-aalinlangan sa kakayahan ng pakikipaglaban. At alam ni Luther na kailangan nilang tumugon ng mabilis upang makaiwas sa pagkawasak. Kung hindi sila kikilos, ang kanilang reputasyon ay masisira, at hindi na mababawi pang muli. Si Luther ay balisa nang siya ay dumating. Pero ngayon ay may nakikita na siyang solusyon sa problema. Sir, kung hindi natin may paghihiganti si Lee, natatakot ako na mawala ang ating impluwensya, wika ni Luther, na nag-iingat, pinanatiling magalang ang kanyang tono. Masyado kang matatakutin, wika ni Tyson. Palaging may makukuhang puwersa sa bawat oras. Sa ngayon ang iba ay mas mataas ang nahahawakan, pero lilipas din ito. Pinakikilos ko na ang maraming mga miyembro, upang labanan ang mga gang na kumakalaban sa atin, wika ni Luther. Tama ka na hindi matakot sa iyong pagtugon, pero kailangan mo rin mag-isip, wika ni Tyson. Talaga bang kailangan mo ako, upang alisin ang lahat ng mga nakaharang sa iyo? Ano sa palagay mo ang dapat mong gawin? Ang pinakamahalagang bagay ay makipagtuo sa security guard na pumatay kay Lee. Kumpiyansa na sagot ni Luther. Pagkatapos ang lahat ng gang ay matatakot na sa atin. Hindi lang si Lee ang malakas nating mandirigma. Kaya kailangan na natin ipadala ang isa sa pinakamalakas natin na mandirigma, laban sa security guard.
Huminto ito sandali, pero wala nang mas malakas pa kay Lee, maliban. Tumigil siya at hindi naglakas ng loob tapusin ang kanyang sasabihin. Ang ibig mong sabihin ay wala nang mas magaling kay Lee, maliban sa akin, tanong ni Tyson. Oo, pakiusap tulungan mo kami, wika ni Luther na inipon ang kanyang lakas ng loob. Sa palagay ko, kung ikaw. Pinutol ni Tyson at nagmura. Gusto mo akong lumaban sa mababa, at nakakaawang security guard. Ang pumatay ng kung sino lang, iniisip mo na ako lang ang makakagawa nito. Pinatigas nito ang kamao, at tumingin kay Luther, na kumurap ang mga mata sa oso. Ang oso ang palatandaan kung gaano kalakas si Tyson. Kaya si Luther ay gustong galitin siya. Tumayo si Tyson, at bumaling sa oso, pumilantik ang kamay sa direksyon nito. Tumayo ang oso at tumakbo sa ibang direksyon, maliwanag at masayang makakatakas. Pagkatapos ay muling bumaling si Tyson sa butas ng kanyang pinangingisdaan. Itinaas ang pamingwit at kinuha ang isda. Ginawa niya ito ng mabilis, at paulit-ulit. At ang mga isda ay mukhang tumatalon palabas ng butas, upang makita siya. Masyado itong marami, na parang natatapon sa isang lalagyan. Si Luther ay nabigla. Nagawa niyang matakot ang oso, tapos ngayon ay ang magagandang mga isda na lumalabas sa tubig. Maliwanag na mayroon itong kakaibang antas ng kapangyarihan. Paano ni Luther maaasahan na lumaban ang katulad niya sa isang security guard lamang? Ito ay pag-aaksaya ng kanyang oras. Hindi maaari, ang trabaho ay masyadong mababa para kay Tyson. At maski ang pagsasabi dito ay isang insulto. Naiintindihan ko, wika ni Luther. Hindi mo pwedeng ibaba ang iyong sarili upang makipagtuos sa isang talunang security guard. Ipapadala ko ang mga pinakamagagaling nating mandirigma, at sisiguraduhin na mapaparusahan sa kanyang mga nagawa. Ngumiti siya, sa mga pinuno na katulad ni Tyson, siguradong walang dapat ipag-alala. Kung gayon, bakit ka pa narito? Tanong ni Tyson. Ipinikit ang mga mata at pinapaalis na ang lalaki. Naituro niya kay Luther ang tamang direksyon. At ngayon si Luther ay dapat gawin ang mga natitira, sa kanyang sarili. Si Alex at Debbie ay nakabalik na sa Baltimore, at nagpunta upang bisitahin si Jessup na hindi nila nakita ng isang buwan. Mukhang si Jessup ay tumanda ng sandaling iyon, at si Debbie ay umiyak habang yakap ang kanyang lolo. Nag-aalala na sobra itong nagdusa. Ngayon si Debbie at Jessup ay nakilala na sa publiko bilang magkapamilya. Na pinag-uusapan sa Baltimore. Simula noon ang Clifton family ay naging mababa. Ang underworld sa syudad ay walang sino mang may kontrol. Pero si Jessup ay hindi ipinag-aalala ang tungkol dito, na nagbigay ng pagkakataon sa Stedman family. Pero alam ng lahat na si Alex ay sinusuportahan ang pamilya Clifton. At nanatili ang kanilang posisyon bilang pinakamalakas. Kaya ang Stedman family, ay hindi naglakas loob hamanin sila. Kinalaunan, may kaunting alitan lang sa pagitan ng dalawang pamilya. Bilang taga-protekta ng pamilya Clifton. Si Alex ay tinik sa pamilya Stedman, at wala silang paraan upang mapaalis ito. Nang gabing iyon, si Art at Chris ay naghihintay ng tahimik sa madilim na kanto ng eskinita. Pinapanood ang bakod sa kabilang gilid ng kalsada. Makalipas ang kalahating oras, isang lalaki ang lumapit, mula sa bakod, at may inipit na kung ano, at saka naglakad palayo. Si Art ay mukhang pagod at gulong-gulo. Tumango ito kay Chris na lumakad patungo sa bakod, upang alisin ang bato. Pagkatapos tumingin sa paligid, upang masiguro na walang makakapansin. Si Chris ay kinuha ang envelope sa loob, pagkatapos ay ibinalik ang bato, saka umalis. Sumakay ito ng sasakyan, at bumaling kay Art. Pwede na ba? Tanong niya kay Art. Wala tayong pagpipilian, sagot nito, maliwanag na nababalisa. Alam niya ang dapat nilang gawin. Si Art ay tumingin sa mga papel, sa kanyang desk, habang kinakausap si Luther sa telepono. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.